Hui, halika't maghapunan na. Tumawag ang advisor ko, kailangan kong pumunta sa laboratorio. Pupunta na ako, hintayin mo ako. Limang taon, wala man lang tayong oras para maghapunan ng magkasama. Gumagawa ng eksperimento, hindi man lang dala ang laptop. Mga matatamis na alaala. Ito si Lo Shengzi. Ang unang pag-ibig ni Hihui. Suhui. 5 taon. 1,000 araw at gabi. Buong puso kitang minahal, ngunit sa dulo, ang nasa puso mo ay ibang tao pala. Ano na lang ako? Walang oras sa ating anibersaryo. Pero may oras sa iba. Sa inyong 10 taon na pagkakakilala. Hoy, Siyang Yang, bakit mo nilik ang post ni Kuya? Nakita mo na lahat. sabi mo sa laboratorio ka pupunta. Nasaan ka na ba talaga? Ako. Hui, halika't hipan natin ang kandila. Hindi ako naman. Kumakain kasama si Kuya Shengse. Bakit ka pagalit? Lalaki ka naman. Hindi ka ba pwedeng maging mapaparaya? Dapat tayong lahat ay magkaroon ng tiwala at pangunawa, okay? Pag-uusapan natin ito sa bahay. Hanggang dito na muna, bababa na ako. Sayang. Wala na tayong kinabukasan. Hoy, yun na ba ito? Napag-isipan ko na. Pwede akong mag-apply. Ginong Chiang, ilang beses na namin tinawagan kayo para anyayahan. Sa wakas, pumayag na rin kayo. Mag-i-email kami sa inyo mamaya. Kung may mga problema, asikasuhin agad ang papeles para sa abroad. Bilang numero 1 sa mundo, malugod namin tinatanggap ang inyong pagsali. Sige, naintindihan ko. Suwi, hindi dahil kulang ang pagmamahal ko. Kailanman, hindi mo ako minahal ng buong puso. Kung ang puso mo ay laging may iba, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Mula ngayon, hindi ka na ang sentro ng mundo ko. Mabubuhay na ako para sa sarili ko. Pagod na ako. Siyang Yang, masakit ang tiyan ko. Pakiluto mo naman ako ng sabaw na may pulang asukal. Siyang Yang, paano mo nalaman na masakit ang tiyan ko? Anak ka ng mahal ko, syempre alam ko yan. Paano ko naman hahayaan na maghirap ka? Mas komportable na ang tiyan ko. Ako na. Dahan-dahan, mainit yan. Tikim ka rin. Ano nang gagawin ko dito? Pampalakas ng dugo at pampagana. Sige, inom ako. Masarap ba? Wilwe. Sa susunod, kung gusto mo, kahit kailan, kahit saan. Gagawa ako para sa'yo. Siyang Yang, sinabi kong masakit ang tiyan ko. Gusto kong uminom ng brown sugar water. Hindi mo ba narinig? Pagod na ako, ikaw na lang magluto. Ano nang sinabi mo? Alam kong galit ka pa sa akin dahil kahapon. Sa anniversary. Pero naipaliwanag ko na sa'yo. Si Senior Shengze, kakabalik lang niya sa bansa. Bago pa lang siya rito, kaya sinamahan ko lang siya. Nang isang gabi. Sige na, talagang masakit ang tiyan ko ngayon. Pakiluto mo na lang ako ng brown sugar water, please. Hindi ako galit. Ay naku, tama na yan. Ngayon, itinuturing ko lang si Senior Shengze. Bilang kuya ko, wala nang iba. Walang ibang relasyon sa amin. CJ, Nagpakumbaba na ako at humingi ng tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nangako na magiging mabuti sa akin habang buhay.
Kahapon, pwedeng magsinungaling ako at sabihin nag-eksperimento ako. Pero iginagalang kita, kaya sinabi ko sa'yo ang totoo. Pwedeng wag ka nang magselos ng ganyan? Ganon ba? Sige, kung ako ang nagkamali sa bagay na to. Heto, regalo ko para humingi ng tawad, tingnan mo. Relo to Nilo Shengse. Binigyan siya ni Suwi ng bagong relo, yung luma ang binigay sa akin. Pangalawa lang ba ako palagi? Isuot mo na, di ba ito ang paborito mong brand? Hindi na. Sana. Bahala ka. Kunin ko na to bilang regalo sa anniversary, sa akin naman. Mag-transfer ako ng pera, ikaw na lang bumili. Ano nang sinabi mo? Siyang yang talagang nagagalit na ako. Kahit magkano pa ang ipadala mo sa akin. Walang silbi yan. Dati, kahit maliit o malaking okasyon. Laging may regalo ka para sa akin. Ano na nangyari ngayon? Nagbago ka na. Nagbago na ako. Dapat matagal na akong nagbago. Saan ka pupunta? Uminom kasama ng mga kaibigan. Hindi kita papayagan. Alam mo namang ayaw na ayaw ko. Sa mga lalaking umiinom. Malaya akong uminom, wala kang karapatang makialam. Hoy, Siyang Yang. Siyang Yang, bumalik ka rito. Hindi kita papayagang uminom. Bitawan mo ako. Ayoko, hindi talaga kita papayagan. Huwag kang pupunta. Siyang Yang, bumalik ka rito. Uminom, fair. Akala ko mahigpit ang kontrol sa unit Suhui. Hindi ka na makakalabas. Tara, tagay para sa kalayaan. Mga tol, ito ang matalik kong kaibigan. Unang bises niya dito. Tulungan niyo siyang mag-enjoy. Tara! Boss, Ginong Siyang. Ginong Siyang, pakainin kita ng pulutan. Okay lang ba? CJ, Ginong Siyang, anong klaseng babae ang gusto mo? hulaan mo. Okay na, Shengze, huwag mo akong madaliin. Malapit na akong matapos, maghintay ka lang sa bahay. Huwag mong galawin ang mga gamit ko. Nag-inom ka kagabi, yung mensahe na sinend ko sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Alam mo ba kung gaano karaming beses? Kitang tinawagan buong gabi. Ah, hindi ko nakita. Siyang Yang, masyado nang matagal. Tong pagtatampo mo. Alam ko, naiinggit ka kay Shengze. Pero nung anniversary natin, sumama ako sa kanya para kumain. Dahil gusto kong magpasalamat sa pag-aalaga niya sa King noong college. Siyang Yang, mabait kang tao. Maiintindihan mo to, di ba? Bahala ka. Binigyan na kita ng pagkakataon, nagmamatigas ka pa? Si Shengze, hindi. Kailanman ginawa sa kinto. Kaya hanapin mo siya, di ba't lagi mo siyang iniisip? Ang mga masasayang alaala ninyong dalawa, di ba? Nakita mo na, ano naman? Wala bang first love ang lahat? At ang pag-iingat ko sa mga video at litrato, wala namang ibig sabihin yun. At ngayon, araw-araw tayong magkasama. Ano pa bang kulang sa iyo? Sabihin mo, kung iiwan mo ako, makakahanap ka pa ba ng babae? Kasing ganda ko. Tama na, matutulog na ako. Siyang Yang, huwag kang matulog. Siyang Yang. Siyang Yang, lumabas ka. Huwag kang matulog. Siyang Yang, ginagawa mo akong cold treatment. Huwag kang matulog. Linawin mo to. Lumabas ka. Sa loob ng 5 taon, kapag umunot lang ang noo mo, nagmamakaawa na ako sa'yo, parang may malaking problema.
Kahit ilang beses mo akong i-block, babalik at babalik ako. Humingi ng tawad. Pero ngayon, sisimulan ko na ang sarili kong buhay. Seloso. Sa paningin mo at ng mga kaibigan mo. Laging seloso at di marunong makisama ang lalaking to. Aray! Huy, okay ka lang? Medyo masakit. Kuya, bagay na bagay kayong dalawa ni Huy Huy. Anong ginagawa ninyo? Mauna na ako. Huy, lagyan natin ng yelo para gumaling agad. Okay na ba pakiramdam mo? Huy. Ikaw at si Kuya Shengze. Pwedeng magkaroon ng distansya. Masyado kayong close. Ganun ba? Siyang Yang, huwag mong pinapuwa si Huy Huy. Normal lang yan sa pakikipag-usap na lalaki at babae. Ang seloso mo naman. Sa tingin ko, maliban kay Huy Huy, wala nang babaeng makakatis sa'yo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang protektahan. Ang girlfriend ko mula sa pangabala. At saka si Kuya Shengze. First love pa ni Huy yan. Ano naman kung first love? Sinong nagsabing, di pwedeng kausapin ang first love? At saka, kung hindi lang dahil noon, kung di alis ng bansa si Kuya Shengze. Ang campus crush na si Huy Huy, mapapasayo kaya? Sa tingin ko, wala kang pagmamahal kay Huy Huy. Pangunahing tiwala. Huy, hindi ko ibig sabihin yun ah. Talagang hindi ko maintindihan. Hey, bakit kailangan mo Sa isang tulad mong ordinaryong lalaking may sobrang tiwala sa sarili. Bukod sa araw-araw mong pagsusuri at pagkontrol sa kanya, naging tunay ka bang nagpasaya sa kanya? Noong kasama pa ni Huy Huy ang senior, napakasaya niya araw-araw kapag wala ka sa tabi niya. Sobrang saya niya. Huy, ganoon din ba ang nararamdaman mo? Ay naku, Siyang Yang. Si King King ay para rin. Dapat matuto kang maging mas mapagpatawad, huwag palaging maghinala. Noong kasama ko si Senior Shengze, hindi niya ako ginanoon. Hoy, Siyang Yang, sunduin mo ako. Medyo lasing na ako. tulog na ako, mag-taxi ka na lang pauwi. Ano nang sinabi mo? Ganito na kalate. Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa akin? Kasama mo si Lo Shengze at ang grupo nila, anong panganib ang mangyayari? Bababa na ako. Hoy! Hinayaan mo pang ibaba ang tawag ko. Chiang Yang, talagang magre-resign ka na? Hindi ka na mag-isip pa? Boss Tang, tanggap na talaga ako. Sa UBL Group, UBS Group. Ang numero unong kumpanya ng pananalapi sa buong mundo. Chiang Yang, alam ko talaga na napakagaling mo, nasasayang lang ang talento mo sa kumpanya ko. Noong una, pumirma ka lang para kumbinsihin ako. Nakunin si Tsuhui bilang intern. Kaya ka pumasok sa kumpanya namin. Mabuti na rin. Sa malaking kumpanyang yan sa ibang bansa, siguradong magiging matagumpay ka. salamat sa pag-unawa, Boss Tang. Ganito, sakto sa company year-end party. Sasama ang mga katrabaho. Magkita-kita tayo ngayong gabi. Paana rin naming pagpaalam sa'yo. Boss Tang, nakakahiya naman yon. Desisyon na yan, 6 PM ng gabi, Greenhouse Chinese Restaurant. Hintayin kita. Sige, magkita na lang tayo mamayang gabi. Huling araw. Panahon na para magpaalam. Boss Tang, Chiang Yang, dumating ka rin. Ikaw na lang ang hinihintay, ngayong company party. Kung wala si Chiang Yang na haligi ng kumpanya. Paano yan? Halika, opo tayo. Presidente Tang. Tama, sa party ngayon. Sasamantalahin namin ang okasyon. Chiang Yang, pag umasenso ka na, huwag mong kalimutan kaming mga kaibigan. Narinig mo yan. Ngayong gabi, lasingan tayo, lasingan, inuman na.
Ito'y company party. Dahil dinala ni Xuhui si Lo Shengze. Ganito yan. Nakita ni Huy na mag-isa lang ako, nababagot. Kaya isinama niya ako para sumali sa saya. Nga, New Year naman. Malapit lang naman tinitirhan ni Shengze. Kaya isinama ko na siya. Siyang Yang, wala kang tutol, di ba? Company party ito, wala namang tutol si Presidente Tang. Anong tutol ko? Wala, party naman ito. Para kay Chiang Yang. Bilang despedida. Despedida? Anong despedida? Presidente Tang, ako ang unang mag-alay ng inumin ngayong gabi, noong una. Nang pumasok ako sa kumpanya, salamat sa inyo, Presidente Tang, Kuya Yang, sa pagtulong at pag-aaruga. Kaya ako nandito ngayon, sige na. Lulunurin ko na, kayo bahala, Tagay. Huy, tikman mo ito. CJ, sige, Siyang Yang. Kung magtatampo ka pa sa akin, papatayin kita sa inis. Shengze, paborito mong red wine, tikman mo, sasamahan kita uminom. Hoy, di ba't hindi ka umiinom? Depende kung kanino. Halika, Chiang Yang, ikaw ang. Pinakamahusay na manager nitong mga nakaraang taon. Lahat ng krisis ng kumpanya, sa pamumuno mo. Nalampasan natin, taos puso akong nagpapasalamat. Nanghihinayang ako sa iyo. Alam naming noong pumasok ka pa lang. Maraming malalaking kumpanya ang gustong kumuha sa iyo. Pero dahil sa ilang tao at pangyayari, tumanggi ka. Pero hindi pa huli, bata ka pa. Magandang pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa, sa Fortune 500. sa ibang bansa. Pagkalipat-lipat nitong mga taon, ngayon ko lang nalaman. Ano ang tamang desisyon, butit hindi pa huli. Inuman natin ito kasama ng lahat ng kasamahan ko para sa iyo. Sana'y maayos ang biyahe mo bukas papuntang ibang bansa, at magtagumpay ka sa karera mo. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ano ng ibang bansa? Hindi pa alam ni Tsuhui yung plano mong pumunta sa ibang bansa? Siyang Yang, kung aalis ka, paano naman ako? Hindi mo ba alam? Ngayon ang huling araw ni Chiang Yang dito sa bansa. Alis na siya papuntang ibang bansa. Ate Tsuhui, pupunta si Kuya Yang sa pinakamalaking. Kumpanya ng pananalapi sa buong mundo, maganda yun. Siyang Yang, nagbibiro ka lang sa akin. Di ba? Xuhui, matagal ko nang pinag-isipan ito, desisyon ko ito. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi. Labas tayo, usap tayo ng maayos. Girlfriend mo ako, napakalaking bagay ng pag-alis sa bansa. Bakit hindi mo man lang ako kinonsulta? Karapatan at kalayaan kong pumili na pumunta sa ibang bansa. At saka ng araw na nagdesisyon ako. Kasama mo si Lo Shengze. Nagdiwang kayo ng ika-negatibo isa-0 anibersaryo nyo. Tungkol sa pag-alis sa bansa, pag-uusapan natin ito sa bahay. Pag-usapan natin ng maayos, okay. Desidido na ako, dati kapag ibinabahagi ko sa'yo ang buhay ko ng detalyado. Sinasabihan mo akong maingay. O kaya sinasabi mong wala akong ambisyon, masyadong nakadikit sa'yo. Ngayon na ako mismo ang nagdesisyon, ayaw mo naman. Ano ba talaga gusto mo? Hindi ako naniniwala, hindi ka ba natatakot na mawala ako? Sa pag-alis sa bansa at sa akin, isa lang ang pipiliin mo. Hi, Kuya Shengze, ikaw. Bakit ang dami mong nainom? Huy, dati lagi mong sinasabi na ayaw mo sa kanya. Palaging nakadikis sa'yo, kaya maganda nga na alis siya. Huwag kang mag-alala, ako ang mag-alaga sa'yo. Bibigyan kita ng masayang buhay. Huwag ganyan, bitawan mo ako. Huy, pag alis niya, magsasama na tayo. Sa mga araw na yon, araw-araw kang magluluto para sa akin. Hindi ba gusto mong lagi? Kasama ako. At gusto mong magluto para sa akin? 5 taon tayong magkasama, hindi ka man lang nagluto. Akala ko ayaw mo magluto, pala ayaw mo lang sa akin. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, o wala yun. Hihi. Hay, ano nang ginagawa mo? Hindi Siyang Yang kami niya sa pang-araw-araw. Hindi talaga nagkakadikit. Huy, pagod na ako. Ihatid mo na muna ako sa bahay. Kawal mo na ako. Dati, tuwing lasing ako, sinundo mo naman ako pauwi. Siyang Yang, kasama mo ba naman? Mga tropa mong lasinggero nanonood ng basketball. Huy, konti lang naman, huwag kang magalit. Hindi na ako inom ulit. Amoy alak ka, ang baho. Ayoko sa lalaking umiinom, linisin mo nga. Yang kalat mo. Huy, pangako, hindi na ako inom. Huwag kang magalit, please. Kung iinom ka ulit, makikipag-break ako. Pangako, hindi na ako iinom. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Sige, yan ang gusto ko. Dati, pinagawalan mo akong uminom. Sabi mo, ayaw mo sa lalaking amoy alak, pero bakit? Palagi kang nag-aalaga ng ibang lalaking lasing. Siyang Yang, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko yan sinabi, lasing lang siya.
Nagsisinungaling siya. Huy, nahihilo ako. Hatid mo ako. Siyang Yang, saan ka pupunta? Sasama ako. May driver na ako, mag-asikaso ka na lang. Sa senior mo, Siyang Yang, Masama pakiramdam ko. Huwag kang umalis. Siang Yang. Hiwi. Siang Yang, hintayin mo ako. Bakit ang bilis mo maglakad? Ikaw naman ang bagal mo. Hindi mo man lang ako hinintay. Na, bakit mo iiwan yung senior mo para sa akin? nakauwi ka na ba? Lasing na lasing si Senior. Kailangan may kasama, di ako uwi ngayon. Hoy, Siyang Yang, ngayon talaga. Sobrang suka niya, wala akong magawa. Kailangan ko siyang alagaan, maiintindihan mo to, di ba? Alam kong mabait ka. Ay, Siyang Yang, sandali. Nagsusuka na naman siya. Heto, punasan mo. Okay ka na ba? Hihi. Buti na lang nandito ka. Sige, humiga ka muna. Kukuha ako ng tubig. Senior Shengze, inom ka ng tubig. Nakalat pa yung tubig. Huy, samahan mo ako. Huwag mo akong iwan, okay? Sige, samahan kita buong gabi. Hindi kita iiwan. Okay, Sej. Sige, samahan kita buong gabi. Hindi kita iiwan. Ang baho ng amats. Ayoko sa lalaking umiinom. Siyang Yang, bakit mo ginulo ang bahay? Ang gulo-gulo talaga. Huwag ka namang magtampo ng ganyan. Sabay sabi mo pa, umalis ka ng bansa. Huwag na, ako na ang mag-aayos. Alam ko namang ayaw mong mag-ayos ako. Ganito na lang, Siyang Yang, pagkatapos mong mag-ayos. Pumunta tayong dalawa sa bachelorette party ni King King, okay? Huwag na, ikaw na lang. Ano ba? Dati, gustong-gusto mong sumama sa mga party ng mga kaibigan ko. Ngayong inaaya na kita. Bakit ayaw mo pa rin? Ano naman kung sumama ko? Patatawanan lang ako ng mga kaibigan mo. At mga kaibigan mo? May sense ba yon? Siyang Yang, bakit ka nandito? Maaga na, umuwi na tayo pagka umaga. Ay, nakakasira ng trip. Naglilibang kami. Di mo ba nakikita? Masaya si Huy. Birthday ko ngayon, walang aalis. Waiter, dagdagan mo ng 6 na boat ng Ace of Spades. O sige, kunin mo na rin ang bill, siya ang magbabayad. Siyang Yang, ito na ang pagkakataon para patunayan. Na mahal mo ako. Hindi naman siguro ayaw mo. Ilibre kami ng mga kaibigan ko, di ba? Huy, dati naman, maganda ang taste mo.
Si Shengshi, yung senior natin, ang bilis mabayad. Di ko pa nakikita ang lalaking kuripot na ganyan. Ang kuripot talaga, ayaw maglibre. Zhao King, hindi ibig sabihin yon. May meeting si Vivi bukas ng umaga. Importante yon sa kanya. Dashuang, huwag mong gamitin ang trabaho bilang dahilan. Si Huihi, dahil kasama niya. Ang tulad mong walang kwenta, kailangan niyang magtrabaho ng husto araw-araw. Kung si Hihi, kung kasama niya ang mayaman at mapagbigay na, senior na si Shengs, pwedeng maglaro araw-araw. Ano, gusto mong ipagtanggol ka ni Huihui? Hay, ang lalaki mo naman, pala kang pera at duwag pa. Tara, tuloy ang ligaya. Huwag nating hayaang sirain ng basurang yan. Ang mood natin. Ay, Hui, bakit hindi mo ako tinulungan kanina? nahiya na ako sa mga kaibigan ko dahil dinala kita rito. Huwag ka nang sumama sa akin sa susunod. Hindi ang pangmutya ng mga kaibigan mo ang mahalaga sa akin, kundi ang trato mo sa akin. Nakoksiyang yang, sumama ka na sa akin. Sa bachelorette party ni King King, ipinapangako ko, hindi na sila magsasalita ng ganoon tulad ng dati. Talaga, May flight ako mamayang gabi papuntang ibang bansa. Ikaw na lang ang pumunta. talagang aalis ka ng bansa. Dahil ba sa mga sinabi ni na King King? Kaya naman nahihiya ka at hindi ka karapat-dapat sa akin. Okay lang yan. Kahit mababa ang sahod mo ngayon, hindi kita ipagpapalit. Talaga bang babawasan mo ng 2 ang sahod mo? Palang manatili si Tsuhui sa kumpanya, pero ang kakayahan ni Tsuhui sa trabaho. Huwag kayong mag-alala, Boss Tang. Hindi lang babawasan ang sahod. Lahat ng plano na gagawin ni Tsui ay i-revise ako muna bago isumite. Tiyak na walang magiging problema. AMM. Salamat, Boss Tang. Ako ay opisyal nang natanggap. Buti na lang may Kuya Shense, na tumulong sa paggawa ng AC. Ay, bakit ganon kaliit ang sahod mo ngayong buwan? Ah, hindi. Ah, siguradong dahil hindi ka magaling sa trabaho. Kaya binawasan ang sahod mo, no? Ang kakayahan mo sa trabaho ay malayong malayo kay Kuya Shengse. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakapantay sa ibang lalaki. Paminsan-minsan matamis na salita. Ikaw na lang ang pumunta. Sa party ni Zhao King. Huwag kang aalis mamayang gabi. Kahit pupunta ka ng ibang bansa, dapat isama mo ako. Nakalimutan mo ba ang sinabi mo dati? Aalagaan mo ako habang buhay. Sige, mamayang alas 8 ng gabi, hintayin mo ako sa eroplano. Mamayang alas 8 ng gabi. Magkahiwalay na tayo sa magkaibang bansa. Hindi na tayo magkikita kailanman. Tsui, ilang beses mo na akong niloko. Ngayon, isang beses lang kitang lolokohin. Kung hindi ka pupunta mamayang gabi, Xiang Yang, pwede bang isama ko si Kuya Shengse? Bahala ka. Ay, Xiang Yang, bakit hindi ka na nagsiselos ngayon? Dati, galit na galit ka. Kapag kasama ko si Kuya. Alam mo naman yan, di ba? Xiang Yang, huwag mo nang ipagpilitan ang galit mo sa akin. Okay ba? Hindi ba mas maganda kung gaya ng dati, ikaw pa rin ang laging nasa paligid ko? Noong mga panahong iyon, hindi ba't masaya ka rin? Ganito na lang, habang may konting oras pa bago ang party. Sabay tayo pumunta sa mall para bumili ng mga gamit sa bahay. Para magamit din natin kapag sabay tayong mag-abroad. Panahon na para lagyan ng tuldok ang ating 5 taong relasyon. Sige, walang problema. Alaynan. Xiang Yang, sumakay ka na sa kotse ko. Mukhang hindi ka na nawala ka sa sakit. CJ, mukhang matagal na talaga akong hindi sumakay sa kotse mo. Hindi ko man lang alam na ang dami-dami ng stuffed toys dito. Ah, mga to ay pansamantalang iningatan ko lang para kay Kuya. Huwag kang mag-akala. Hoy, ano nang ginagawa mo? Sino nag-utos sa'yo na galawin ang kotse ko? Wiwi, ito ang binili ko para sa'yo, limited edition na stuffed toy. Akala ko, pinakamagandang isabit ko sa bagong kotse. May isi ako, ayaw kong magulo at magkalat ang kotse. Mga ganyang stuffed toy, ang dumi-dumi niyan. Sa susunod, huwag kang gagalaw ng kotse ko. Ah, alam ko na. Yung pagka-off ni Xui, iba-iba pala ang standard. Hoy, Hui, parang may lagnat ako. Pwede ba, puntahan mo ako sa bahay at ihatid mo ako sa ospital? pero kasama ko ngayon si Xiang Yang. Hindi ba't alis na ng bansa si Chiang Yang? Anong pakialam mo sa kanya? Hui, naghihintay ako sa bahay, ha? Hoy, hoy. Yun sabi ni Kuya Shengse, may lagnat daw siya. Okay lang, mamimili muna tayo. Hindi na. Dahil sinabi niya may sakit siya, mas mabuti pang alagaan mo siya. Mas importante yon. Baka mas mabuting huwag na lang. Okay lang, ako na lang ang bibili. Sige, puntahan ko muna siya. Pagkatapos ng gabi, babalik agad ako sa'yo.
Kung pupunta ka, huwag ka nang bumalik. Maliit na matakaw, ang dami-dami mong biniling chichirya. Maubos mo ba yan? Kung hindi maubos, nandyan ka naman para maging basurahan ko ng chichirya. Lahat ng hindi ko maubos, ikaw ang kakain. Sige, wiwi, lahat ng hindi mo maubos. At ayaw mong kainin na chichirya, ako ang kakain para sa'yo, okay? CJ. Eddie. Dagdagan pa ng 2 kahon ng tsokolate. Alis na tayo. Sa hinaharap, ikaw na lang ang kakain ng mga chichirya mo. Gino, kailangan pa ba itong tsokolet? Hindi na lahat yan. Mahirap masabing may pagmamahal, kaya kung aalis ka, mas maaga, mas mabuti. Kahit na naaadik ako sa yakap mo, kalimutan na lang. Sage. Kumanta ka pa ng isa. Hui-hui. Ayoko na. Kuya Shengse, ano ba ibig sabihin ko? Hinabi mo ko sa mga sa akin. Ano ba ibig sabihin nito? Hoy, hui-hui. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Kuya Shengse, nag-alala lang kaming baka manungkot ka. Kaya ginamit namin dahilan na may sakit ka para matawag ka. Bakit ka ganyan makipag-usap sa kanya? Pero, hui, di ba lagi nagtanong boyfriend mo kung saan ka? Ipinadala ni Kuya. Sakto lang yon sa gusto niya. Di ba? Pero paano kung makita niya itong mga litrato at magkamali ng akala? Hindi naman siya okay lately, emotionally. Sa tingin ko, siniseryoso mo masyado yung lalaki. Dapat, di masyadong. Nagpapakatanga sa lalaki. Nga, hihui. Tingnan mo, di naman tumatagal ng 2 araw galit niya. Naku, relax ka lang. Samahan mo kami maglaro. Nandito kami para sa'yo. Halika. Tatawagan ko siya. Sagutin mo naman ang tawag. Hindi, kailangan kong hanapin siya. Hoy, hihui. Bakit ka bumalik? Ano ginagawa mo sa maleta? Hindi ba? Talagang iiwan mo ako at mag-abroad ka mag-isa? Tama. Siyang yang, tama na yung pagiging makulit mo. Bakit di na lang tayo gaya ng dati? Masama ba yon? Suhui, magising ka. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Bakit ka nagbago ng ganito? Ayoko sa'yo kapag ganyan ka. Yung pagiging cold mo, parang, hindi ako importante. Hindi ka ganyan dati. Masama ba na nagbago ako? Dati, palagi mong sinasabi. Naintindihan kita. Ngayon, kahit anong gawin mo, wala akong pakialam. Ano, hindi ka pa rin satisfied? Hindi ako satisfied. Kung hindi ako bumalik ngayon, hindi ka na lang ba magpapaalam? At diretso ka na lang aalis ng bansa. Suhui, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ang pag-abroad, ibig sabihin, break na tayo. Break? Break tayo. Kung hindi mo pa rin naintindihan, sasabihin ko ulit. Maaari kong sabihin ulit sa'yo. Suhui, gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Siyang yang, baliw ka talaga, nakalimutan mo na. Kung paano ka dati, araw-araw sa ilalim ng dormitoryo ko. Nakikiusap na makasama kita. Kaya nga ako nagtitiis ng ganito katagal. Pero mabuti na lang, hindi pa huli ang lahat. CJ, ilang araw o oras naman ngayon ang plano mo? Sana maging matatag ka. Kahit man lang lampasan ang 24 na oras. Wala pang 3 oras bago ang lipad. Suhui, wala nang kinabukasan para sa atin. Siyang yang, seryoso ka ba talaga? Siyang yang, alam ko. Galit ka lang dahil iniwan kita sa tabi ng kalsada. Para alagaan si Lu Shengse. Tatawagan ko na siya ngayon, puputulin ko ang lahat ng ugnayan. Hintayin mo ako. Hoy mahal. Nagkusa ka ring tumawag, ayusin mo lang ako. Hindi na ako magagalit. Lu Shengse, huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Dahil sa iyo si Xiang Yang. Gusto makipaghiwalay sa akin, ngayon mag-isa siya. Pupunta sa ibang bansa, iiwan niya ako, mag-isa siyang pupunta. Lahat dahil sa iyo. Huwag na tayong mag-usap muli. Hihi. Anong nangyari sa'yo? Si Chiang Yang ba yung gago? Pinilit kanyang gawin ito, magsalita ka. Walang pumipilit sa akin, totoo ang lahat ng sinabi ko. Impossible huy-huy. 10 taon na tayong magkakilala. Ako ang pinakamahalaga sa iyo. Hindi ba ako mas mahalaga kaysa sa kanya? Lu Shengse, huling beses na kitang kausap. Si Xiang Yang ang boyfriend ko, siya. Ang pinakamahalaga sa akin. Ay ako.
Tinanggal ko na lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Pati ang WeChat. Tingnan mo, lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanya, tinanggal ko na. Ito ang unang beses na dahil sa akin si Xue. Nagpapatid ng tawag ni Lu Shengze. Nagdesisyon na ako, huli na ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ganoon. Sumang-ayon ka naman, sabay tayong aalis ng bansa. Mag-impake ako, dapat na akong mag-impact ngayon. Tara, sabay tayong umalis, Tara. Mag-impake. Dadalhin ko lahat ng mga damit na ito. Ito ang pabango na binili mo para sa akin. Naaalala mo pa ba? Dadalhin ko lahat ito. Ito ang pajama na ibinigay mo sa akin noong birthday ko last year. Magkapares pa tayo, naaalala mo. Dadalhin. Pati mga bag. Ang bag ko. Ito ang binili mo noong New Year last year. Sa France, naghintay ka ng matagal sa pila para makuha ito para sa akin. Dahil dito, nagsipon ka pa ng matagal. Dadalhin ko lahat ito, lahat dadalhin. Ilalagay ko sa maleta. Nasaan ang maleta ko? Nasaan ang maleta ko? Nasaan ang luggage ko? Saan ko kaya nilagay ang maleta ko ngayon? Nasaan ang luggage ko? Nasaan ang maleta ko? Huihue. Hindi na tayo abot. Hindi. Hindi basta-basta matatapos ang relasyon natin sa sinabi mo lang. Siyang Yang, hindi ako pumapayag na maghiwalay tayo. Naririnig mo ba ako? Hindi ko inakalang iyak ka dahil sa akin balang araw. Siyang Yang, pakiusap. Isama mo ako, pwede ba? Isama mo ako. Alam mo, nasa Pilipinas lahat ng pamilya at kaibigan ko. Sumusulong na rin ang trabaho ko, alam mo yun. Pero hindi ko kayang mawala ka, isama mo ako. Pakiusap, paano na ako kung wala ka? Isama mo ako, Siyang Yang. Suhui, sa pag-alis ko sa ibang bansa ngayon, hindi na ako babalik. Hindi mo kailangang isakripisyo ang kinabukasan mo dahil sa akin. Hindi tayo ay itinakdang magkasama habang buhay. Yan ang sinabi mo. Paano ka nagsisinungaling? Siyang Yang, nanunumpa ako. Magiging mabuting asawa ako sa hinaharap, Itatama ko lahat ng mali ko. Seryoso, isama mo ako, hayaan mong samahan kita. Sa mga nalalabi pang araw, pwede ba? Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ito, maniwala ka sa akin. Akala ko tuluyan ng nakalimutan. Pero bakit nang makita kong umiyak siya? Masakit pa rin ang puso ko. Siyang Yang, hindi ko kayang hiwalayan ka. Wala akong kinabukasan kung wala ka. Huwag mo akong pagmalupitan. Alam ko na ang pagkakamali ko noon. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Huling-huli na. Pwede ba? Suhui, hindi kita pwedeng isama. Tapos na talaga tayo. Siyang Yang, ano ang problema? Sabihin mo sa akin. Pwede akong magbago. Ilang taon na tayong magkasama, paano mo sasabihin hiwalay na tayo? Hiwalay na lang. Pasensya na. Siyang Yang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Alam kong mahal mo pa rin ako. Naawa ka pa rin sa akin. Tama ba? Mula kolehiyo hanggang ngayon. 5 taon na tayo. Magpapakasal pa naman tayo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Kulang lang tayo sa komunikasyon ngayon. Konti lang na komunikasyon ang kulang. Pwede tayong magsimula ulit. Simulan natin ulit, pwede ba? Suhui, hindi tayo kailanman naging magkaiba ng mundo. Ikaw at mga kaibigan mo, hindi kayo nag-welcome sa akin. Pumasok sa mundo nyo. Pagod na ako. Gusto ko nang umalis. Mula ngayon, wala nang magkokontrol sa'yo. Hindi ba masaya yun? Hindi. Hindi talaga masaya. Siyang Yang, hindi ako pumapayag. Sasabihin ko sa iyo. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi tayo hiwalay. Dapat masaya ka sa hiwalayan. Ayaw mo kasing magbahagi ng buhay mo sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, ayaw mo ring malaman. Hindi ko maintindihan anong saysay ng papapatuloy ng ganitong relasyon.
Siguro ang hiwalayan ang tamang desisyon para sa atin. Hindi. Siyang Yang, hindi ba napag-usapan natin? Nasa susunod na buwan sa iyong kaarawan, kasama kita. Napag-usapan na natin iyon. Pero sa aking kaarawan, wala ka na. Nagsisinungaling ka. Mahalaga pa rin ako sa iyo. Suhui, kumalma ka. Tapos na talaga tayo. Hindi ako naniniwala. Mahal mo pa rin ako. Ganito pala. Alam ko na. Siguro dahil matagal na tayong hindi nagtatalik. Magtatalik tayo, matutulog, tapos ayos na. Away sa umaga, pagkatapos ng gabi ay okay na. Sige na, matulog ka lang, okay na yan. Suhui. Kalmahan mo, wag ganyan. Ito. Di ba dati paborito mong laruin to? Kasalanan ko lahat. Palagi kitang tinatanggihan dati. Basta wag mo kong iwan, wag mo kong iwan. Gagawin ko lahat para sa'yo, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Sige na. Pasensya na, di na tayo pwedeng bumalik. Siyang Yang. Siyang Yang, sinungaling ka. Siyang Yang, hintayin mo ko. Huwag mo kong iwan mag-isa dito sa bansa. Suhui, bakit mo naman ginagawa to? Par, bakit bigla kang alis ng bansa? Di pa tayo. Salamat. Tinanggap ko na yung offer ng Ivira Group, bukas start na ko. Ah, yung number 1 financial company sa buong bansa? Naalala ko nung fresh grad ka pa lang. In-offeran ka na nila noon, kaso yun na. Tinanggihan mo para kay Tsuhui. Hais, okay lang yan par, di pa naman huli. Si Hui Hui, di siya sasama sa'yo? Hiwalay na kami ni Suhui. Yung pag-alis ko. Palit trabaho, palit din ng mood. Dati akala ko magiging kanlungan ko si Suhui habang buhay. Ngayon ko lang na-realize kung gaano katanga yung pag-asa ko. Taa na par, malalate na tayo sa fly. Siyang Yang, di ko papayagan umalis ka. Siyang Yang, huwag kang umalis, huwag mo kong iwan. Kailangan kita. Kahit aalis ka ng bansa, sasama ako sa'yo. Kung ayaw mo, maghihintay ako dito mag-isa. Basta huwag tayong maghiwalay, sige na? Suhui, ganun ba talaga kahalaga sa'yo yung pag-alis ko? Honey, dumating na yung delivery, kukunin ko lang. Sige, sandali. Ano iyon? Malamig na nga katawan mo, di ka pa magsasapatos, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, parusahan kita, ikaw na magsasapatos sa akin palagi. Ang kulit-kulit mo. Wala naman. Alam ko namang nag-aalala ka pa rin sa akin, di ba? Wiwi, ito na yung huling. Pagpapalit ko ng sapatos mo. Dapat alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Ano ibig mong sabihin? Aalis ka pa rin? Huwag. Huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Suhui. Matagal na tayong nagtapos. Siyang Yang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Hindi mo rin kayang iwan ako, di ba? Siyang Yang.
Hui, kain na. Hindi na ako kakain. Malamig na ang panahon. Ay, natalo. Kasalanan mo to, bakit mo ba ako minamadali? Nakakainis. Si Kuya Shengze, hindi naman ganyan. Magpaalala sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hoy, Hui. Nandito na ako sa restaurant, nasaan ka? Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sina Kuya Shengze at King King. Ipinagdiwang nila ang regularisasyon ko, kaya hindi na kita. Makakasama sa pagkain mamayang gabi. Eh di sunduin na lang kita mamaya, malakas kasi ang ulan. Ay, hindi na ako uwi mamayang gabi, huwag kang maingay. Nakakainis ka, sige na, ibababa ko na. Hoy, Hui. Umalis na tayo. Huwag kang umalis. Siyang Yang, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong pabayaan mag-isa. Siyang Yang. Kahit ang relos na regalo ko sa'yo, hindi mo man lang dinala. Siyang Yang, talagang ayaw mo na sa akin. Matamis ba? Mas matamis ito. Hui. Happy anniversary. Ang ganda. Ito ang paborito kong estilo. Pero parang ang mahal nito, no? Hui, karapat dapat ka sa pinakamagandang bagay sa mundo. Suotin ko ito sa'yo. CJ, Ang ganda talaga. nasaan na siya? Siyang Yang, umalis ka na lang talaga? Maganda ang pose na to. Hui, tingin sa camera. Palit tayo ng pose. Ang ganda. Tingnan ko. Pa-check naman. Siyang Yang, ang galing mo na magkuha ng litrato ngayon. Gumagaling ka na, pwedeng-pwede ka nang maging photographer. Hui, sa hinaharap gusto ko lang. Ikaw ang pagkuhan ko ng litrato. CJ, Hoy, hello. Pwede mo ba akong tulungan mag-picture? Sige. Salamat. Siyang Yang. Sinabi mo dati habang buhay mo akong kukunan ng litrato. Hindi ko alam na pahalagahan. Palagi kang nagsakripisyo para sa akin. Pero hindi ko alam na pahalagahan. Ako ang nawala sa iyo. Ngayon alam ko na ang mali ko. Pwede ka pa bang bumalik? Okay lang, Siyang Yang. Gusto kong maghintay hanggang sa araw na bumalik ka at magbago ang isip mo. Kahit gaano katagal. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Maghihintay ako sa iyo palagi.
Maligayang pagbabalik sa bansa, Boss Jiang. Siang Yang, pasensya na. Gusto talaga ng tatay ko na magpakasal tayo dito sa bansa. Salamat sa pagsama mo sa akin pabalik dito. Nahirapan ka. Si Aoyue, karapat-dapat ka sa lahat ng magandang bagay sa mundo. Pinakamagandang lahat nitong mga taon, kasama mo ako mula sa wala. Ang bigyan ka ng isang kasal na walang katulad. Iyon ang pangarap ko sa buhay. Pero, Kung hindi tayo magpakasal agad, paano tayo magkakaroon agad ng pamilyang tatlo? ay nako. Tara na. Siang Yang, alin sa tingin mo ang maganda? Hindi kaya masyadong kita ang katawan ko sa isang ito. Ikaw ang bida ngayong gabi, kahit anong suot mo, ikaw ang pinakakinang. Boss Chang, kayo at ang misis nyo, talagang magandang pagsasama. Nga, misis, swerte mo, kasing bait at mayaman ni Boss Chiang, bihira na ang ganyan. Ako ang swerte. Dahil nakasalan ko ang tulad mo, si Aoyue. CJ, susubukan ko ulit. Boss Jiang, dumating na ang Ocean Star, ring na ipinagawa mo sa France. Tara, tingnan natin. Boss Jiang, si Manager Wang ay nasa daan pa. Pinadala ng kanyang tauhan. Si Supervisor Lu ang nagdala, baka kilala mo siya. Sabi nila, graduated din siya ng Beijing University. Supervisor Lu. Ibig mo sabihin, si Lu Shengzhe. Siya nga. Kung nandito na rin siya, Kuya Shengs, ang presidente ng UBS Group. Ano ba ang tunay niyang pinanggalingan? Kaya niyang, buong-buong irenta ang Aman Resort. Ang galing. Ang pagrenta ng Aman Resort ay maliit na bagay lang. Hindi mo ba nakita ang invitation? Ano ang nakasulat? Kasal siya sa first heiress ng Cloud City, si Lin Yu. Ay, sabi ng manager namin, ang presidente ng UBS Group. Bata't matalino, gwapo at mayaman, sa international community. Kilalang kilala siya, masasabing napakayaman. Sobrang yaman, ang pagsakay ni Lin Yu sa kanya, ay parang nakaangat pa siya. Kasal ang presidente ng AFP's group, hindi kaya makikita si Siang Yang sa seremonya. Huihi, huwag mo nang tingnan, yung walang kwenta. Kahit nag-abroad siya, pumasok sa UBS Group, ganyang malaking kumpanya, wala pa rin siyang magandang kinabukasan, kahit maging maliit na empleyado. Swerte na yon sa pamilya nila. Ganitong klaseng selebrasyon, hindi para sa kanya. Sa maliit na tao. Hihi, kahit kami. Salamat kay Kuya Shengsi. Nakarating sa high society para makita ang engagement party nila. Ano ba ang hitsura? Ako, biglang utos lang, para ihatid ang singsing ng manager namin. Ay, ang Heart of the Ocean, isa lang sa mundo. Halagang 50 milyon, ang laki ng gastos. Ay, kung makapagtrabaho ako sa ilalim niya. Ang buhay ay tiyak na giginhawa. Mukhang talagang sincero ang presidente ng UBS Group. Sa heres ng Cloud City, si Lin Yu, di ba? Nakita ko siya ng ilang beses sa tea interview. Hihi, pagdating sa figur at itsura. Hindi ka naman pahuli, tingnan mo siya, isang bagsak. Nakakita ng Diamond Bachelor, ikaw naman, 3 taon na. Nalulungkot pa rin sa yung gago. Hui. Si Kuya Shengsi natin, ay mas magaling sa kanya. Yung walang kwenta, para sa'yo, hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend. Tama na sa puso ko. Si Siang Yang ang pinakamaganda. Hihintayin ko siya hanggang sa araw na magbago ang isip niya. Siang Yang, bakit nandito kayong lahat? Siang Yang. ikaw talaga, alam kong makikita kita dito. Bumalik ka talaga para hanapin ako, di ba? Hindi ako. 3 taon kang nawala, 3 taon kitang hinintay. Tumawag ako, di sumasagot. Nag-text, di rin nag-reply. Ang sakit mo naman, iniwan mo lang ako dito sa Pilipinas. Naghihintay mag-isa. Okay. Di na sayang ang paghihintay ko. Nakita na kita. Suhui, nagkakamali ka. Hindi dahil sa iyo ako bumalik. Galit ka pa rin sa akin, di ba? 3 taon na, ayaw mo pa rin akong patawarin? Di ako naniniwala. Alam kong may pakialam ka pa rin sa akin, di ba? Kung hindi, bakit ka nandito ngayon?
Kasi ako, Hoy, Siang Yang. Ayos ka lang ba? Di mo ba tinitignan kung ano ka sa salamin? Sa taon, ilang na ba niya kaso? Alam mo ba yon? Hihi, Xiang Yang, ginanyan kanya ngayon? Dapat siyang magbayad. Siyang Yang, tagal na nating di nakita ah. Pinagmumura mo pa si Hihui. Lalaki ka ba talaga? Tama, sinuklian ka na ni Hihui ng kabaitan. Huwag kang magpanggap. Tigil na kayo. Siang Yang, ako ang may kasalanan noon. Bata pa ako, di ko alam ang ginagawa ko. Pero ngayon, tanda ko na. Totoo. Marunong na akong maglaba at magluto. Kaya kitang alagaan. Kaya kong maging isang mabuting asawa at ina. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Suwi, tapos na ang lahat ng yon. At mag-aasawa na ako. Mag-aasawa. Siang Yang, tama na yan. 3 taon na, ayaw mo pa rin akong patawarin? Seryoso, mag-aasawa na ako. Di to biro. Hindi, di ako naniniwala. Sinabi mo noon. Sinabi mo ako ang pinakamahalaga sa'yo. Sinabi mong pakakasalan mo ako. Nagsinungaling ka lang ba? Suhui, nung iniwan mo kami noong anibersaryo natin, ako ang kasama si Jose. Sa candlelight dinner, tapos na tayo noon pa. Gisingin mo ang sarili mo. Ikaw, naiinit ka pa rin kay Senior Shengze, di ba? Tingnan mo, hindi mo pa rin makalimutan yun. Ibig sabihin, mahalaga sa'yo ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 taon, hindi na kami nag-usap ni Senior. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Suhui, kumalma ka. Tapos na yung sa atin. Kailangan nating mag-move on. Sige na. Hindi ganito. Siyang Yang. Hihui, nagmamalaki ka na. Ah, parang nakalimutan mo na kung paano ka nagmakaawa noon. Para lang sa atensyon ni Hihui. Siang Yang, masakit ba? Ako. Si King King, para sa akin lang naman yun. Huwag mong sisihin siya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Hihui, bakit ka humihingi ng kawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Nag-antay ka na matagal para sa kanya. Mas mabuti pa kung nagpakasal na siya. Para hindi na siya parang dati. Na parang langaw na laging nandyan, nakakainis. Nga, Hihui. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Tingnan mo si Senior Shengsi, ang galing-galing. Para sa'yo, naging supervisor na siya at tumaas ang sahod. Dapat mong pahalagahan ang nasa harap mo. Hui, kung papayag kang maging kami, idadagdag ko kaagad ang pangalan mo sa titulo ng bahay. Tama, Hihui. Ang katulad ni Senior Shengs, ang karapat-dapat mong pakasalan. Hindi yung mga trader. Malinaw sa isip ko. Sa loob ng 3 taon. Si Xiang Yang lang ang nasa puso ko. Hui, mas mababa pa ba ako sa kanya sa paningin mo? Sa isang lalaking di mo alam kung saan nanggaling? Xiang Yang, hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito sa high class na party. Pero dahil magkaklase tayo noon, payo ko sa'yo, umalis ka na rito. Ganon ba? Eh ikaw, paano ka nakapasok? Ako? Inatasan ako ng boss ko na maghatid ng singsing. Pa sa may-ari ng UBS Group. Tama. Ako ang nag-order ng singsing na yan. Ano? Hahaha. Narinig mo ba? Sinabi niya, siya ang nag-order ng singsing. Haha. Siang Yang. Hindi halatang ilang taon ka sa ibang bansa, natuto ka pang magyabang, nang hindi na nagsusulat ng outline. Ang singsing sa loob ng kahon na ito ay ang puso ng karagatan. Ginawa ng 12 manggagawa mula sa Pransya. Ito ay gagamitin para mag-propose sa aking asawa. Talaga bang si Xiang Yang ang nag-order ng singsing na ito? Ang galing mo, Xiang Yang, ang dami mong sinungaling. Nag-research ka pa, pero sinasabi mong sayo ang singsing na ito. Ang gusto mo bang pakasalan ay ang pang-1,000 prinsesa ng Yuncheng, si Lin Yu. May problema ba? Hahaha. Hui, Ang ganitong uri na mapakunwaring sinungaling. Ano ang gusto mo sa kanya? Siang Yang, alam ko. Ito ay iyak na ginawa mo lang para hindi ako makahiya sa harap ng mga kaibigan. Ginawa mo lang ang kasinungalingang ito, di ba? Wala namang problema. Kahit anong mangyari ngayon, kahit na araw-araw kitang sundan. Kumain ng instant noodles, matulog sa upahan, wala namang problema. Gusto ko pa rin. Suwi, alam mo ang ugali ko. Hindi ako kailanman nagsisinungaling. Sige, sige. Kung ikaw ang presidente ng Ruyin Group, ako. Ako kaya ang chairman. Haha.
Ay presidente, pasensya na, nadumihan ang suite mo. Ang suite ng presidente, dapat ay napakamahal nito. Hindi ko kayang bayaran yan. Zhao King, ano ba ang ginagawa mo? Xiang Yang. Ayos ka na ba, Xiang Yang? Zhao King. Tinitignan ko na babae ka, ayaw kitang pakialaman. Pero paulit-ulit mo akong inaapi. Huwag kang magmalabis. Ano, gusto mo akong suntukin? Sige, dito mo ako suntukin. Kung hindi mo ako sasaktan, hindi kita reektuhin bilang lalaki. Xiang Yang, para na lang sa aking kapakanan, kalimutan na natin, sige na? Ganito na lang. Lalabhan ko ang damit na ito para sa'yo, sige na? Hindi na kailangan. Hoy, padalhan mo ako ng sweet. Isang hamak na payaso. Nagmamaganda ka ba dito? Di ba? May lakas ng loob, naglakas loob ka sa kasal ng presidente ng Ruin Group na magulo. Guard, ngayon din ay itaboyang. Ek na ito palabas. Lu Shengze, kung ayaw mong mamatay, pinapayuhan kitang huwag kumilos ng basta-basta. Ngayon, ipapaamdam ko sa iyo ang hirap. Tara, Palayasin niyo siya. Huwag. Tigilan niyo. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Linyo. Si Linyo nga talaga. Mas maganda pa sa ti. Parang diyosa. Iba talaga sa min, mga ordinaryong tao. Xiang Yang, okay ka lang ba? Ano? Anong nangyari? Okay lang. Naayos ko na. Paano nangyari yan? Si Xiang Yang pala, ang presidente ng UBS Group. Wala na tayo, kaya tayong durugin ng parang langgam. Nang ganun kadali. Senior, ano nang gagawin natin ngayon? Ako. Sino sila? Mga kaklase ko sa kolehiyo. Ewan ko rin. Kung bakit sila pumunta sa kasal natin. Ganun ba? Pero parang narinig ko. May nang insulto sa'yo. Ikaw, empleyado ni Manager Wang sa branch ng Ling Group, di ba? Opo. MS Lin ako po ay naghatid ng singsing. Ang paglapastangan sa asawa ko ay kataksilan sa Ling Group. Sasabihin ko kay Manager Wang, huwag ka nang bumalik. Lahat ng industriyang may kinalaman sa Ling Group, hindi ka natatanggapin. Presidente Chiang, MS Lin, nagkamali po ako. Alam ko na po. Bulag po ako. Wala akong malay. Pwede niyo po akong parusahan. Huwag lang tanggalin sa trabaho. May bahay at kotse pa akong binabayaran. Kailangan ko ang trabahong to, pakiusap. Tara, palayasin niyo siya. Huwag po. Xiang Yang, ganyan ka na sa dating kaklase. Napakalamig mo. Hui, alis na tayo. Hindi, di ako aalis. Hui, magising ka. Iba na ang estado niya sa atin ngayon. Hihi, heres siya ng Cloud City. Ano nang ipagmamalaki mo? Sa pamilya, itsura, o talino? Kung ako si Xiang Yang, di rin kita pipiliin. Saka, ikaw rin naman. Di na pahalaga. Kasalanan mo to. Hui, sinampal mo ako. Hui, bilang kaibigan kita dati. Kaya pinagbibigyan kita. Alam ng lahat ng kaklas. Sinasabihan ka sa likod mo. Di mo alam ang swerte mo. Noon pa, ikaw ang araw-araw na nagsasabi sa akin. Na wala siyang kwenta, na palagi na lang siyang nakakapit sa akin. Ikaw ang nagpayo sa akin na hiwalayan siya. Dahil lang sa ilang salita ko, naniwala ka agad. Hui, wala ka bang sariling pag-iisip? Kaya pala hanggang ngayon, pagkatapos ng kolehiyo, wala ka pang matinong trabaho. Kung hindi dahil kay Xiang Yang, baka hanggang ngayon naghihirap ka pa rin. Trabaho. Anong trabaho? Zhao King, linawin mo sa akin. Alam naman nating lahat na ang trabaho mo ngayon ay dahil kay Xiang Yang na kusa nagbaba ng sahod. Para sa iyo. Parang tanga lang siya, para sa iyo. Tinanggihan niya ang magandang trabaho at mataas na sahod para lang masubaybayan ka. Bakit wala akong alam? Cheng Yan, bakit hindi niya sinabi sa akin? Nakakatawa. Bakit ko sasabihin sa iyo? Noon, ikaw mismo ang malamig sa kanya. At nakipagusyoso ka sa senior. Akala ko, parang aso lang ang inalagaan niya. Ako ang nagkasala sa kanya. Lahat ito, ako. Tama ka, ikaw. Ngayon, itong pagiging kawawa-kawawa mo para kanino? Ikaw talaga. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Xiang Yang. Ikaw ang tanga. Ikaw, lagi mo siyang pinagbabayad kapag lumalabas. Kapag medyo natagalan siya, tatawagin mo siyang kuripot. At ikaw din. Palagi mo siyang tinatawag na walang kwenta, araw-araw sa tina ko. Paulit-ulit, kaya naging malamig ako sa kanya. Tumigil ka na. Tama na ang away ninyo.
Ngayon ang kasal ko at ni Xiaoyu. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi niyo. Si Yang Yang may pagkiling ka pa rin sa akin. Di ba? Suhui, tapos na talaga tayo noon pa man. Ngayon ang kasal ko at ni Xiaoyu. Siya lang ang nasa puso ko. Lin Yu, Miss Lin, pakiusap. Ibalik mo siya sa akin, pwede ba? Siya na lang ang meron ako. Pakiusap. Ibalik mo siya sa akin, pwede ba? Ang nangyari sa inyong dalawa, sinabi na sa akin ni Xiang Yang. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil sa pagiging makasarili mo, kaya mo siya napalampas. Dahil sa pagkakamali ninyo, kaya sa huli ng buhay ko, nakilala ko ang isang napakabuting lalaki. Kaya't maliban na lang kung ako ay talikuran ni Xiang Yang, kung hindi, hindi ako bibitaw. Mga tao, ilabas niyo si Yan Yetsu. Opo. Bitiwan mo ako. Si Yang Yang, 5 taon tayong magkasama. Ganito ka lang magtatapon sa akin. Wala ka bang nararamdaman? Suhui, ang mga ginawa mo sa akin noon. Iniisip mo ba ang nararamdaman ko? Nakalimutan ko na ang mga nangyari noon pero mahal kita talaga. Si Yang Yang, maniwala ka sa akin, mahal kita. Suhui, noong ika-negatibo 5 anibersaryo natin sa computer mo, laging may folder na pinamagatang Sweet Memories. Puro ng malaki lawan ang iyong ano. Nga pala, yung couple username na ginamit niyo sa laro. Pinapabago ko sa'yo, sinabihan mo akong selosa. Nakikialam daw ako ng sobra. At saka, noong gusto akong makita ng mga magulang ko sa bagong taon, sumang-ayon ka na. Pero dahil maaga umuwi si Lo Shengze, sinundo mo siya at iniwan mo ang matatanda. Sa bahay ng buong araw. Huwag na natin pag-usapan ng ika-negatibo 5 anibersaryo natin. Ipinagdiwan mo ang ika-negatibo 10 anibersaryo ng pagkikilala mo sa senior mo. At dinaya mo ako sa pagpunta sa laboratorio at hindi ka umuwi ng buong gabi. Ngayon mo sasabihin mahal mo ako. Hindi ba't huli na ang lahat? Nagkamali ako noon. Pero magbabago talaga ako. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Hindi ko kayang mawala ka. Maawa ka sa akin, pakiusap. Hindi ako kailangan mo o pagmamahal ang nararamdaman mo. Nawalan ka lang ng isang utusan na laging handa. Nawalan ka ng isang taang laging umiikot sa'yo. At natatakot kang hindi ka na makakita ng taong mag-aalay ng buong puso. Para sa'yo, ganoon lang. Kasalanan ko ito. Ako ang nagpawala sa iyo, pero Xiang Yang. Hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang magpapakasal ka sa iba, hindi na rin ako mabubuhay. Xiang Yang, huling tanong ko na ito sa iyo. Ako ba o siya ang pipiliin mo? Suhui, sa ganitong paraan, lalong hindi kita mapipili. Dahil si Xiaoyu, hindi na kailanman. Ginagawa sa akin ang mga ganitong banta. Ako, kasalanan ko lahat, ako ang nagpawala sa iyo. Kaya lalong hindi ko kayang iwan si Xiaoyu. Dahil sa'yo, nawala ka na sa buhay ko. Mula ngayon, magpakailanman. Si Xiaoyu ang tanging asawa ko. Yue, papakasalan mo ba ako? Gusto ko. Hindi. Dapat akin ang lahat, ang wedding gown ko. Ang kasal ko, kasalanan ko, hindi ko inalagaan. Ako, kasalanan ko lahat. Natalo ako sa buong mundo at lalo na sa'yo.